Hindi lang kandidato ang handa na sa May 12, kundi pati ang mga makina. Naglaan na ng contingency machines ang COMELEC sa bawat munisipyo. Makakaasa ba tayo ng mas maayos at mas mabilis na eleksyon? Yan ang agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. At first in Philippine elections, may 16,000 excess contingency machines ang COMELEC para sa May 12 midterm polls. Sa 94,000 voting precincts, mayroong 110,000 machines. Pero ngayong taon, para mas mapabilis ang bilang ng boto at maiwasan ang anumang anomalya, may nakalaan na excess machines para sa bawat isang municipality. Therefore, kung meron tayong 1,667 na municipalities and cities, halos meron silang almost 8 na contingency machine, first time po ito, sa bawat munisipyo or syudad. Meron din pong tig sa 10 makina sa 83 provinces. Dati-rate, isang machine, isang region. May tigi-isang server naman ang media at election watchdogs sa mismong araw ng eleksyon. Mayroon ding real-time results accessible sa COMELEC website na biro ni Garcia, baka mas mabilis pa kaysa PPCRV. Paalala lang niya. Huwag pong pagtakahan kung bakit mabilis. Noong 2022, kinwestiyon bakit ang bilis 20 million pumasok. 3G nung nakaraan. Ngayon po 5G ang technology ng ating mga telcos. Di hamak na mas mabilis pagka 5G. At naka-Starlink po kami ngayon. 8,000 Starlinks na po ang aming gagamitan. In the name of transparency, ilalabas din ng COMELEC ang lahat ng audit and transmission logs, maging ang mga IP address 1 week after the elections. Alas 7 ngayong umaga, available na rin ang Precinct Finder online. Pero makalipas ang 2 oras, hindi na ito gumagana. Ire-report pa raw ito sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Inaasahan ng COMELEC ang pagdagsa ng mga botante sa online finder 2 araw bago ang halalan. Samantala, inihain na ng komisyon ng show cause order o SCO kay senatorial candidate Camille Villar. As of April 23, 8 kandidato ang may SCO dahil sa discrimination, 2 sa vote buying at 4 sa misinformation. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel.